Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid at mga kasama. Tayo po'y muli magpapatuloy po sa paksang ating pong binuksan sa nakaraan na ating nga nabanggit na tungkol sa pagkain, yung mga tungkol sa halal, yala, at sa mga piyesta ni San Pedro kung tawagin, ay huwag niyong ikakanin, mga kapatid. Kaya ngayon mag-ingat sa mga binigti at sa mga bagay na mga patay na hayop ay huwag niyong ikakanin o lutuin man lamang. Kayo ngayon mag-ingat, ingatan ninyo ang aral sapagkat kayo ngayon inaralan na namin. At alam natin na tayo maging masunurin nga, tumalima tayo palagi at tayo palaging mag-ingat alang-alang sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Ingatan ninyo ang aral na siyang minagaling na aral na aming nga itinipon sa inyong mga puso. Kaya muli, bilang binubuksan namin ang bagay na ito sa inyong lahat, mga kapatid, sana po'y dinggin nawa ng lahat, sa lahat ng dako at sa lahat ng mga kapatid namin na nakikinig na, ay muli po namin hinihiram ang inyong mga pakinig. Dinggin nawa ng inyong mga puso na tanggapin ang espiritu ng aral. Alam natin, mga kapatid, ang pagtalima ay may kahirapan din, lalo na kung maraming mga pagsubok na dumarating o dinadanas nga natin na siyang hindi natin nalalaman. Bagaman, ang Diyos ay hindi liko na upang kayo'y limutin, na upang kayo'y hayaan na kayo'y mapahamak o magtungo sa mga liko-likong daan. Kaya't mga kapatid, mag-iingat kayo, tandaan ninyo, ang kautusan ay mahalaga. Lalong-lalo na sa pagsasamba o sa pagsamba sa Diyos o yung paglilingkod ninyo ay huwag ninyong nilimutin. Ang abuloy ay hindi mahalaga sa amin. Tandaan ninyo na siyang pinasya ng puso, na hindi sa sapilitan, na kayo'y aming pahalalan nga, datapwat kinakailangan kayo'y kasangkap sa bahay o yung dati-rating na tinatawag na bahay. Datapwat ngayon, tinatawag na namin ang bayan ng katapatan, mga kapatid. Ang iglesia po ay lipas na. Hindi na natin maaaring pang ituro sapagkat ang mga naging tagapagturo nga ay ang mga magnanakaw, mga tulisan, na hindi namin pinahintulot magbuhat pa ng pasimula. At yung hula nga na nakasulat sa kawikaan na siyang tinatawag na ang bayan ng patay ay nakita nga yung pangitain na anupat kasama si Solomon at maging ang kanyang tagapagturo man ay kailangan nasaksihan na ang patay na bahay na siyang iglesia kung tawagin. Sa makatuwid baga, ang iglesia ng Diyos. Anupat, ingatan ninyo ang mga taratang ito na nakasulat nga sa Kabanata 2. At doon nyo matatagpuan ang aral o yung tinatawag na hula na ukol sa bahay. Kaya't ingatan ninyo, mga kapatid, at huwag niyong lilimutin na lahat kayo ay aming pinapahalalahanan na upang inyong ingatan palagi na tayo mga tutong mag-ingat, kundi tayo may walay. Masusumpungan niya ang kalikuan sa ating mga puso. Kaya tayo magpakasakdal na mga bagay na ukol sa kabanalan, na tayo maging mapagpatuloy. Tumalima tayo palagi na tayo sumamba sa Diyos na siyang tunay na Diyos na mailaw. Sapagkat ang liwanag nga inyong nga masusumpungan, anupat, walang kadiliman ngang maghahari sa inyong mga puso kung kayo'y magpapasakop sa pamamagitan nga ng aming aral. Sapagkat ang sa liwanag ay buhay, na siyang espiritong bubuhay sa bawat isa, na inyong nga makikita ang lahat ng bagay ng kabutihan na siyang ating gagawin. Sapagkat ang kabanalan nga ay ating nga magagawa kung ang lahat ay kaisang diwa na tulad sa aking itinuro na may isang espiritu. Pag may isang diwa tayo, ang ating layunin palagi, alam natin ang tagapagturo nga, ang tinatawag na ang ulo. Ang buong katawan ay siyang lahat ng kasangkap sa tunay na tinatawag na bayan. Sa makatuwid baga, ang bayan ng katwiran. Anupat,
muli naming ipinapaalala sa inyo mga kapatid na ang buhok sa mga lalaki ay huwag kayong magpapahaba, manatiling maayos at kayo magpasakop sa aming mga kautusan. Ganyan din naman sa mga babae, hayaan ninyong humaba at yung hikaw ay pinagbabawal namin at huwag ninyong kukudlitin ang inyong mga balat. Inyong ang ingatan palagi. At sa pagkain nga ay kayo palagi mag-ingat mga kapatid na ang baboy ay pinagbabawal namin kapag kayo ngay masusumpa. Inyong sundin ang utos na gaya sa nakasulat sa aklat ni Malakyas, Propeta Malakyas, na mga tipan ang mga tipan na ukol sa mga Levita ay kanilang ang binabanggit na mga kautusan na bagay na gayon, ang lahat ay wag ninyong ikakanin ang mga pinagbabawal ng Diyos, sapagkat mga gayong bagay ay sinumpa. May sumpang masusumpungan sa mga bagay na gayon, kaya wag ninyong lalapastanganin o lalabagin man lamang. Alang-alang po sa kautusan. Kaya itinatalastas namin sa inyong lahat na inyong ingatan palagi ang aral na ito, na tayo ay sasamba sa isang tunay na Diyos na nagmamalasakit sa ating mga espiritu, sapagkat ang espiritu nga ay lalong dakila kaysa sa laman. Tatapwat mga kapatid, gamitin natin ang ating katawan sa mga bagay na kabanalan, na tayo magbagandang loob. Na lahat ng bagay ng kabutihan ay huwag nating nilimutin, na ang tatlong bagay na may karunungan, na may pag-ibig, at ayon din naman sa katapatan ng ating pananampalataya, na tayo magtiwala at ating gawin alang-alang sa kanyang aral, na siyang ang aral ng pag-ibig. Nalalaman din natin ang banal na pag-ibig. Ang banal na pag-ibig ay isang kautusan niya na lahat ng paggawa ay ayon din naman sa kabutihan, na siyang espiritu ay sumusulat sa inyong mga puso na inyong palaging tulungan ang lahat tumuwang sa mga aral. Ibigin natin ang ministeryo. Magpalaganap tayo palagi at makiisa sa lahat ng gawain, at huwag nating lilimutin na ang aral ng kabutihan ay huwag nating lalapastanganin, na ang aral ng kabutihan ay lagi nating iingatan. Kaya muli kong ipinapaalala sa lahat na upang huwag tayong maligaw, ay kinakailangan tumalima tayo palagi sa pamamagitan niya ng mga mangaral o tagapagturo, na doon ang ating mga kalayaan niya ay itinuturo sa atin kung paano tayo sumunod o tumalima man. Kaya huwag ninyong lilimutin na kayo dumalangin. Dumalangin tayo palagi na patungo sa silanganan. Doon tayo luluod, na kung tawagin sa salitang Griego ay tetaime. Datapwat, alam natin na lahat tayo ay kailangan magpakapantas. Ano pat, maraming mga nilikha ang mga masama, lalong-lalo na ang mga diablo, demonyo, maging ang Lucifer man, ay huwag ninyong hayaang maghari sa inyong mga puso. Ingatan ninyo ang inyong pananampalataya, makibaka kayo, at sa mga bagay na takbuhin, tayo maging mapagpatuloy. Huwag tayong lilingon, huwag tayong magpakaliko. Tayo lagi maging matibay sa pananampalataya, magpakatibay, magtumibay, magsumikap, magpakalinis, magpatawad, magtulungan sa isa't isa, magpalalahanan sa isa't isa, at ang kauli-ulian ay mag-aralan, sapagkat aaralan mo sila na upang kanilang maalala na ang ating kaaway, sila'y matatalino sa mga paggawa ng kasamaan. Tatapwat ang sa kabutihan niya o sa liwanag, nalalaman natin na ang lahat ng kabutihan ay siyang nahahayag sa pamamagitan niya ng ilaw, sapagkat naroon niya na tinuturuan tayo na maging matuwid o
o tayo maging sakdal sa lahat ng bagay na upang tayo maging matuwid, na upang maingatan ang ating pananampalataya na maging magalang tayo sa lahat, walang unay sa Diyos at gayon din naman sa ating sambahayan na siyang tinatawag na ambayan ng katwiran. Ano pat, ingatan ninyo mga kapatid, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Huwag nawang tulutan na ang kapuotan ay maghari sa inyong mga puso. Inyong ang alisin ang mga bagay na kapuotan sa inyong mga puso. Inyong ingatan, magpakalinis kayo ng inyong mga kalooban mga kapatid at inyong itipon sa inyong mga puso araw-gabi hanggang sa huli. Sapagkat ang wakas ng bagay ng gayon ay pawang kabutihan, inyong ang masusumpungan. Ang lahat ng mga bagay ay gagantihin nawa kayo ng Diyos. Magtiwala kayo ng lubos mga kapatid, kundi kayo mahiwalay, kayo mapapahamak. Kaya ang gantimpala nga ay darating sa inyo. Magtiwala ka ng lubos, sumampalataya ka sa aming mga tinuturo mga kapatid, na ang bayan ng katotohanan o yung tinatawag din naman na ang bayan ng katapatan. Magtapat ka lang, magtiwala ka, at lalo pat magtumibay ka, sumampalataya ka sa akin. Ako ang Epseba na nagtuturo sa inyo. Huwag ninyong lilimutin kami. Hanapin ninyo ang katwiran namin tinuturo sa inyo. Mag-ingat kayo palagi mga kapatid. Datapwat hindi pa natatapos ang aking tinuturo. Marami akong matalatang gustong ibig kong ituro sa inyong lahat mga kapatid. Ano pat, maraming kahirapan akong nasusumpungan o dinadanas. Datapwat dahil sa pag-ibig, aking ang pinagtitibayan ng aking kalooban na maraming mga sinungaling na nagkumakalat dito sa buong daigdig na ito o sanglibutan na akong tawagin. Sana po ingatan nawa ang lahat ng mga kapatid. Kapag ikay nahatulan na ay minsan na magpakilan-kilanman at ang aklat ng sumpa ay maaalis sa iyong puso. Gayon ang aral, wala ng aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay pagtitiwalag. Gayon ang kahulugan nun. Huwag kayo magpapalilo kahit kanino man. Huwag kayo magpapalilo o magpapaloko kahit kanino man. Sapagkat inuulit namin, ang lahat ng mga kapatid ay makapantas sa katwiran. Sila ay tulad sa mga tala, makapantas sa kautusan. Inyong ingatan mga kapatid. Kaya't sana, sa mga aming pagpapaalala sa inyo, na mga bagay na gayon ay nalalaman na ninyo kung ano ang inyong ikakanin. Huwag kayong kakain ng baboy, dugo, kamelyo, mga mabangis na hayop, maging mga uwak, maging mga buitre na kumakain ng mga bulok ay huwag ninyong ikakanin. Mga hinain sa pista ay huwag din ninyong ikakanin. Maging mga tatak o may mga tatak na kung tawagin ay halal ay huwag ninyong ikakanin. Inyong ang iwasan palagi. Kayo mga tuto sa aming mga bilin na lahat ng bagay na ito ay mahalaga at lalong dakila nga. Kung inyong ang ititipon sa inyong puso ang mga kautusan na ito, ay kayo ngayon mga lililigtas na upang kayo mailayo sa kapahamakan. Kaya't kayo mga kapatid, huwag niyo nilimutin ang pag-ibig din naman. Na ibigin ninyo ang Diyos unang-una. Ibigin ninyo ang inyong sambahayan. Maging ang inyong sariling sambahayan na siyang inyong mga magulang at mga anak. Kumandili ka sa iyong sarili, sa iyong asawa. Huwag kang maging mapangalon niya. Ingatan mo ang utos na ito. Ibigin mo ang kautusan na siyang tanglaw sa ating lahat. Naroon ang ating kalayaan mga kapatid. Huwag ninyong lilimutin ang mga bagay na ito. Sapagkat tayo nga ay binabasbasan ng Diyos sa lahat ng dako na nalalaman ko. Sapagkat ako nga ay isa sa tagapagturo. Ako po ay si Epseba na muli nagpapaalala sa inyo. Ako po ay kasama po ni San Pablo. Magbuhat sa pasimula. Kaya't sana po alam natin na maraming hulang magpapatunay na hindi natin mapaniniwalaan. Gayon din naman ang Mesiyas na kung tawagin ay Kristo na siya nagkatawang tao nga. Tatapwat ngayon nga ay aming ang hinahayag, ang matandang araw ay nasa inyong harapan. Inyo pong ipagpaumanhin, kinakailangan namin magsalita ng katotohanan. Kaya maraming salamat at sa
kasya nawa ang bawat isa sa lahat ng dako. Maraming salamat. Amen.